Dalawang Sport Maxi Scoot mga tol, alin ang pipiliin mo? Itong bagong Aerox 155 version 4 na may maangas, maporma, sagad sa tech features o itong QJ Motor AX 180 na bagong labas sa merkado. At syempre na meron ding maangas at mapormang looks, pero may pagka-elegante at syempre equipped din ng modern features. So yun mga tol ang pag-uusapan natin sa video na to, alin sa dalawa ang pipiliin mo? Sa panahon natin ngayon talagang marami tayong pagpipili ang motor lalo na pagdating sa pang-araw-araw na gamit. Talagang malilito ka na kung ano ang mapupusuan mo. Lalo na ngayon kalalabas lang ng bagong Aerox version 3 na talaga naman napaka-porma at siksik na ng makabagong features. Actually marami na ang bumili nitong bagong Aerox version 3. Pero ilang weeks lang ay nilabas naman ng Bristol Motorcycles itong isa ring napaka-pormang Sport Maxi Scoot. So timing talaga kaya ngayon pagkukumparahin natin ang dalawang bagong Maxi Scoot na to o Sport Maxi Scoot sa merkado. So comparison lang ito mga tol ng specs and features para kung sakaling maglalabas kayo between Aerox or AX180 magkakaroon kayo ng idea. Okay, unahin natin sa Yamaha Aerox, isang Sport Maxi Scoot na matagal na sa merkado. Actually version 3 na nga ito and talagang tinangkilik ng maraming Pinoy. At paglabas nga nitong version 3 ay talagang marami agad ang nagka-interes. Kaya naman nang i-release sa atin ito dito sa atin sa Pinas marami na agad ang bumili nito. Dahil yan sa reliability, dahil mula version 1 talagang masasabi mong garantisado pagdating sa tibay nito. Marami na din ang makakapagpatunay niyan. Sa forma naman talagang maporma itong Aerox version 3. Sa front end napaka-sporty. Ang ganda ng pagka-facelift nito hanggang dito sa rear end talagang napaka-sporty din. And inspired na nga ito sa taillight ng R1 o ng YZF series ng Yamaha. So halos lahat talaga ni-redesign ni Yamaha dito. Pagdating naman dito sa QJ Motor AX180, so ito ang bagong model ng QJ Motor dito sa atin sa Pilipinas kung saan Bristol Philippines ang main dealer. Hindi katulad ng Aerox na matagal lang kilala, hindi lang dito sa atin sa Pinas maging sa ibang bansa tulad ng Indonesia, Thailand, etc. So isa nga itong Chinese brand na hawak ng QJ Motor o kilala din Qianjiang Motorcycle. Isa lang naman ng QJ Motor sa pinakamalaking manufacturer ng motor sa China at isa nga din ang Pilipinas sa maswerteng nagkaroon ng ganitong brand at sa iba pang Asian country. At hindi lang yan dahil hanggang European country ay meron ding QJ Motor. So ganyan kalaki ang QJ Motor, ibig sabihin lang kaya talaga nito maipagsabayan sa tinatawag nating Big 4. Engine specs and features para sa Aerox Turbo. As per specs mas high-tech talaga ang engine components ng Aerox Turbo dahil naka YE CVT na ito o yung Yamaha Electric CVT. So hindi na kasi ito gumagamit ng flyball tulad ng nakasanayan natin Pero yung standard version nito is still gumagamit pa din ng flyball. At dahil nga sa YE CVT meron itong turbo sensation na tinatawag. Meron siyang turbo Y-shift sa left handlebar and meron itong level 1, 2, and 3. Usually magagamit mo ito sa acceleration, sa uphill, and even sa deceleration. Magagamit mo ito. Equip pa rin ito ng VVA or Variable Valve Actuation at Blue Core technology ng Yamaha. So gumagamit nga ito ng 155cc liquid-cooled 4-valve single overhead cam fuel-injected engine na may lakas na 15.2 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. And pagdating sa fuel mileage, kaya nitong umabot hanggang 45 kilometers per liter. Dito naman sa AX180, mas malaki yung displacement nito mga tol. Gumagamit ito ng 175cc liquid-cooled 4-valve EFI engine na may lakas na 18.1 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 15 Nm at 6,500 RPM. And sa fuel mileage, dahil 180cc, mas mababa ito compare natin sa Aerox Turbo. Maglalaro ito between 30 to 35 kilometers per liter. So usapang lakas ng makina, panalo itong AX180 given na mas malaki kasi yung makina nito Pero sa quality nito mga tol, panahon nang magsasabi niyan at yan ang napatunayan na ng Yamaha Aerox 155. And pareho nga silang equipped ng stop and start system na atulong din ito para tumaas ang fuel mileage. So ito nga mga tol yung madalas magamit pag sa traffic light. Automatic mamamatay ang makina pag nakahinto. So ang tendency hindi siya mag-aaksaya ng gas habang nakahinto. Then after ilang segundo, twist mo lang ang throttle and ready to go ka na. At sa forma nitong AX180, ang galing ng pagkakadesign nito. Although halos kamukha nga nito ang Aerox 155, pero syempre meron din itong sariling dating. Itong AX180 pinagsama yung sporty at elegant look.
May pagka-futuristic talaga yung datingan niya. May sharp design sa front. Pagdating sa side profile nito ay hindi siya ganun ka-detail tulad ng Aerox. Kumbaga smooth lang. Pagdating naman sa likod, may pagka-futuristic din ng datingan nito. Sa mga ilaw dito sa Aerox 155 naka-split design at talagang napaka-sporty. Gustong gusto ko yung built-in na winglet niya tapos kitang-kita mo agad dahil kulay pula. Tapos yung texture niya, forged carbon-like design pa. And sa mismong headlight mga tol, in-improve na ni Yamaha, no? Naka LED projector light na tayo dito. And sa daytime running lights at sa turn signals natin o signal lights, LED rin ang ginamit. Dito naman sa AX180, kung yung Aerox is naka-split design, dito naman isang buo yung lens niya mga tol. At LED na rin ang ginamit dito. So futuristic yung looks niya dito at talagang may pagka-elegante din. Tapos meron din siyang winglet dito sa ilalim ng headlight. At hindi lang yan, no, for better aerodynamics, meron din tayong extra winglet sa magkabilang gilid. Napakaangas din ng looks. Rear tail light naman mga tol dito sa Aerox, napaka-sporty. Sabi ko nga kanina, inspired na sa YZF series ng Yamaha. So LED rin mga tol yung ginamit dito, ganun din sa signal lights at improve na rin Pagdating naman sa AX180, katulad ng lens ng headlight, buo din mga tol yung lens natin dito sa likod. And talagang may pagka-futuristic din ng looks nito dito sa taillight niya. And syempre LED na rin ang ginamit dito, ganun din sa mga signal lights. Sa cockpit para sa Aerox 155, napaka-sporty ng looks. And TFT display na ang ginamit dito kaya mas marami na ang function nito tulad ng turn-by-turn navigation, riding modes, sport at touring. And meron itong Y-Connect kung saan pwede natin i-connect ang smartphone natin. Para sa AX180 naman mga tol, full colored instrument panel. At kung di ako nagkakamali, touchscreen itong display niya na not sure lang kung meron itong phone connectivity. And sa looks mga tol, mas panalo sa akin yung design ng Aerox Turbo. And of course sa tech features, panalo pa rin ang Aerox Turbo. Convenient features mga tol para sa Aerox Turbo. Sa compartment meron itong 24.5 liters and na para magkasya ang isang full face helmet. At may space pa sa ibang maliit na gamit. Sa AX180 naman mga tol, mas malaki sigurado to dahil malalim siya at siguradong kasya din dito ang isang full face helmet. At pwede pa rin natin lagyan ng iba pang gamit like jacket, basic tools, etc. So para sa akin, panalo ang underseat storage ng AX180. And sa upuan mga tol, sa design parehong panalo, meron silang premium looks. And sa comfort naman, sa tingin ko mas comfort itong AX180 dahil mas malambot yung cushion nito and makapal. Pero pagdating sa riding position, pareho pa rin relax to dahil naka-upright position tayo dito. Ignition switch natin, pareho silang naka-smart key system, pero sa Aerox may choice tayo dahil yung standard version naka-mechanical key shutter. And sa Aerox meron tayong Type-C USB charging port. Pagdating naman sa riding position, halos wala naman silang pagkakaiba mga tol dahil pareho lang sila ng design o concept ng styling. So pareho nga silang Sport Maxi Scoot. Safety features mga tol, sa brakes both front and rear ng dalawang motor na to and naka disc brake. Pero itong AX180 lang ang naka dual channel ABS or anti-lock brake system. Sa Aerox kasi harap lang ang meron, and same din naman silang naka TCS or traction control system. Dimension mga tol, mas mababa ang seat height nitong AX180 Meron itong sukat na 755mm compare natin sa Aerox Turbo na may sukat na 790mm. Pero pareho pa rin naman itong Pinoy friendly ang seat height. So wala pa rin namang kaso yon. Pagdating sa timbang, sa AX180 may bigat itong 127kg. Mas mabigat lang ng 2 kilos o 2 kilos sa Aerox standard na may bigat na 125kg. Pero itong SP version o turbo, may bigat itong 130kg. Still pareho pa rin madaling i-manage dahil hindi naman sila ganong kabigat. So pagdating sa presyo mga tol, para dito sa Aerox, meron itong dalawang variant, standard at SP o yung Aerox Turbo. Sa standard version, SRP nito ay 125,900 at sa turbo version naman 163,900 pesos. Sa QJ Motor AX180 naman, ang SRP nito ay 159,900 pero mayroon itong introductory price na 139,900 pesos. So para sa inyo mga tol, alin sa dalawa ang pipiliin nyo? Ang bagong Aerox 155 version 3 o itong bago din ng Bristol Motorcycles na QJ Motor AX180. So hanggang dito na lang muna mga tol. Kung interested buyer kayo, so pwede naman kayo mag-PM sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. And sa mga umabot sa part ng video na to and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag na mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell
para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, pa-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.